Okay, simulan na natin. Madalas nating isipin na ang buhay sa Pilipinas bago dumating ang mga mananakop napakasimple lang, di ba? Pero ngayon, hihimay natin ang isang nakakagulat na katotohanan na halos tuluyan ng binura ng kasaysayan. Pag-uusapan natin ang mga detalye ng isang lihim na industriya ng armas na siguradong magpapabago sa lahat ng alam ninyo tungkol sa ating mga ninuno. Isipin nyo ito, nang dumating ang barkada ng mga Espanyol noong ika-16 na siglo, akala talaga nila panalo na sila. Inakala nilang mga primitibong tribo lang na may hawak na sibat ang madadatnan nila. Pero imbes na ganun, sinalubong sila ng nakakabingin ugong ng mga napakaabansang kanyon. Ito ang tinatawag nating lantaka. At ito pa ang matindi, hindi ito binili o inimport mula sa China o gitnang silangan. Gawa to mismo sa atin. At sobrang husay mang disenyo nito, kaya't mismong mga Espanyol napilitang gumamit nito para sa sarili nilang mga barko kalaunan. Kaya mapapaisip ka talaga, paano nangyari yon? Paano naging dalumbasa yung mga taong tinawag nilang primitibo sa komplikadong chemistry ng gunpowder at sa matinding init na kailangan para maghulma ng bronze? Paano nila na-engineer ang mga armas na ito daan-daang taon bago pa man dumating ang mga taga-kanluran? Iyan ang napakalaking palaisipan na sasagutin natin ngayon ng paunti-unti. Unang bahagi, mga dalubhasa sa pandayan. Silipin natin ang unang pundasyon ng teknolohiya nila para mas maintindihan natin kung gaano talaga kaabante ang lipunan noon. Para makagawa ng solidong kanyon, kailangan mo muna ng isang matinding pandayan. Alam nyo ba, nang makarating si Miguel Lopez de Legazpi sa Maynila, hindi lang simpleng mga panday ng itak ang nakita niya. Natagpuan niya ang isang napakalaking pang-industrial pandayan na pinapatakbo ng isang hinyo. Walang iba kundi si Panday Pira. Hindi lang siya basta panday, isa siyang master metallurgist. At nakakagulat, yung malaking pabrikan niya, nakatayo yun mismo sa lupang kinatatayuan ng San Agustin Church sa Intramuros na yon. Isipin niyo yon, may ganong kalaking industriya na tayo noon pa man. Ngayon, ang talagang nagpabilab sa mga kolonyalistang Espanyol dito yung napakatumpak at high-heat na teknik na ginamit nila. Nakita nilang gumagamit ang mga sinaunang Pilipino ng tinatawag na lost wax casting. Isa tong napakasopistikadong proseso sa metallurgia na nangangailangan ng eksaktong pag-unawa kung paano nag-iiba ang hugis ng metal sa ilalim ng matinding init. So paano ba ito ginagawa? Ganito yan. Una, iukit mo yung disenyo ng kanyon sa wax. Pangalawa, babalutan mo ito ng makapal na putik o clay. Pangatlo, tutunawin mo yung wax para tumulo palabas at magiiwan ito ng perpektong hulmahan sa loob. At pang-apat, ibuhos mo na yung kumukulong tunaw na bronze. Ang galing, di ba? Dahil sa pamamaraang ito, nakakagawa sila ng napakadetalyadong mga disenyo. Madalas mukhang dragon o halimaw sa dagat. Pero teka, hindi lang ito pampangganda ha. Ang mga nakaukit na disenyong ito ay taladang ginawa para mas lalong patibayin ang baril ng kanyon laban sa napakatinding pressure ng pagsabog. Yan ang tunay na inhinyerya. Ikalawang bahagi, mga kemiko ng gunpowder. Kasi kahit gaano pa katiba yung kanyong bronze mo, wala yang silbi kung wala kang eksaktong chemical na panggatong para paputukin yon, tama? Dito natin makikita na bukod sa inhenyeriya, halimaw din sila sa siyensa. Para makagawa ng gunpowder, kailangan mo ng tatlong pangunahing sangkap: sulfur, uling at saltpeter na kilala rin bilang potassium nitrate. Yung sulfur madaling hanapin yan kasi puno ng bulkan ng bansa natin. Yung uling madali ring gawin. Pero yung ikatlong sangkap, ang saltpeter, dito mo makikita na hindi lang sila basta sinuwerte. Napakahirap nitong anihin. Kaya yung kakayahan nilang makuha ito ay malinaw na patunay na mga totoong kemiko sila. Ang sikreto nila rito ay ang paggamit ng knitter bedding. Para makuha ang saltpeter, gagawa sila ng mga partikular na hukay na pulo ng organikong basura at abo. Tapos, aalagaan at kukontrolin nila ang bakterya dyan sa loob ng maraming buwan para lang maingat na ma-harvest ang mga puting kristal ng saltpeter. Grabe yung pasensya at detalyadong pagmamasid na kailangan para gawin yan. At malinaw nitong pinabakita kung gaano kataas ang antas ng talino nila. Biruin mo, aktibo na lang nilang kinokontrol ang mga pH level at ang mismong bacterial decomposition daan-daan taon bago pa man naimbento o nasulat sa mga libro ang mga siyentifikong salitang yan. Nakokontrol nila ang mga ganitong reaksyong chemical base lang sa mahabang karanasan at pag-aaral sa kalikasan. Nakakabilib talaga. Ikatlong bahagi, ang bintahe ng swivel gun.
Silipin naman natin ang mismong mechanical engineering ng Lantaka. Hindi ito basta kinopya kung kani-kanino, sadyang ginawa ito para perpektong bumagay sa kapaligiran at estilo natin ang pakikidigma sa dagat. Kung ikukumpara natin, ang mga kanyon ng European galleon ay malulaki, mabigat at nakapatong sa mga kahoy na gulong, kaya sobrang hirap asintahin at mabagal i-reload. Sa kabilang banda, itong Pilipinong Lantaka ay isang maliit na swivel gun at napakabilis igalaw. Malinaw mong makikita ang isang sinadya at mas matalinong desisyon sa inhenyariya. Ang mga kanyon ng Espanyol ay mabagal, habang ang Lantaka ay sadyang ginawa para sa bilis at liksik. Nakapatong kasi ang Lantaka sa isang Y-shape na stand o pivot. Anong bentahe nito? Well, una, meron itong 360-degree na pag-asinta. Ibig sabihin, kayang iikot at iputok ng isang tao lang yung kanyon sa kahit anong direksyon sa isang iglap. Pangalawa, perpekto ito para sa ating marine engineering. Nakakabit lang ito sa mga gilid ng mabilis nating barkong pandigma, ang mga karakoa. At pangatlo, mabilis ang pagpaputok. Dahil mas maliit ito kumpara sa mga kanyon ng galyon, mas mabilis lumamig ang metal. Ang resulta, mas maraming putok ang magagawa nila kada oras. Ang mga disenyong ito ang dahilan kung bakit ang ating hukbong pandagat ang isa sa pinakamabilis at pinakamapanganib sa buong Timog Silangang Asya noon. Ika-4 na bahagi, ang lihim ng pagkatalo. Dito na tayo mapapaisip ng malalim. Kung meron tayong ganitong katinding teknolohiya, isang malaking tanong ang nananatili. Bakit tayo natalo at nasakop? Ang mapait na katotohanan, hindi tayo natalo dahil sa kakulangan sa talino o teknolohiya. Nandoon yung lokal na henyo eh. Ang talagang nagpabagsak sa atin ay ang mapanirang realidad ng industrial scale ng mga Espanyol. Habang ang mga Pilipino ay mayroong napakahusay na pagkakagawa ng mga armas, ang mga Espanyol naman ay may likod ng isang malawakang global supply chain at mass production mula sa Europa at Mexico. Sa madaling salita, walang laban ang iisang malaking pandayan sa Maynila sa dami ng pera, tao at mapagkukunang yaman ng isang pandaigdigang imperyo. Matapos wasakin ng mga Espanyol ang pandayan ni Panday Pira, na-realize nila kung gaano siya kahusay. Kaya anong ginawa nila? Pinuwersa nilang magtrabaho para sa kanila bilang unang opisyal na tagagawa ng kanyon ng kolonyal na gobyerno. Pero eto ang isang malungkot pero nakakabilib na detalye. Nang mamatay si Panday Pira, labis na nangihinayang ang mga Espanyol. Nagsulat pa sila na nawalang daw sila ng malaking asset. Bakit? Kasi walang sino man, kahit pa ang mga Espanyol, ang nakakaalam ng sikretong formula niya sa paghahalo ng bronze para hindi ito bumigay o magkaroon ng lamat sa ilalim ng matinding init. Dinala ni Panday Pira ang kaalamang iyon hanggang sa kanyang libingan. Bago tayo magtapos, gusto ko kayong iwan ng isang kaisipan na sana magpabago sa tingin natin sa sarili nating kasaysayan. Malinaw na ebidensya ang Lantaka na ang ating mga ninuno ay hindi simpleng naghihintay lang na turuan o sibilisahin ng mga dayuhan. Mga inhinyero sila, mga kimiko at mga inventor. Meron ang tayong industriya ng armas na kinaiinggitan sa buong Pasipiko. Kaya, sa susunod na makita kayo ng rebulto ng isang mandirigmang pre-kolonyal, wag lang ang espada niya ang tingnan nyo. Hanapin nyo ang bronze, hanapin nyo ang Lantaka. At itanong nyo sa inyong sarili, ano pa kayang mga nakakagulat na liim ng ating abansadong nakaraan ang naghihintay lang na matuklasan. Salamat sa pagsama sa akin sa pagsusuring ito. Patuloy tayong mag-usisa at patuloy nating kilalanin ang ating pinangmulan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.